pumupunta sa mga bundok. Nga po, so anong ginagawa? Sige, dala ka ng kahoy. Nagtataka ngayon yung anak na si Isaac, sabi niya, tay, wala tayong dala. Kasi dapat meron silang dalang sheep, yung tupa. Nga po, para yun ialay. So ngayon, nagtataka yung anak, wala naman silang dala, pero mag-o-offer sila sa Panginoon. At dumating yung punto, nagtanong ulit yung kanyang anak. Sabi niya, tay, sabi niya kay Abraham, ano po yung i-offer natin? Pero sabi ni Abraham, anak, ikaw yung i-offer ko. Nga po, nung marating yun ni Isaac, hindi man siya tumakbo. Bakit nga? Kasi nga, meron silang pananampalataya sa Panginoon. Sumunod po si Isaac, si Abraham, akmang papatayin na. Mga kapatid, yung kutsilyo, sabihin natin, inutusok na kay Isaac. Pero ano ginawa ng Panginoon? Pinigil niya. Bakit? Kasi nga, napatunayan ng Diyos yung katapatan ni Abraham. Ang sabi ng Panginoon, Abraham, huwag mo nang papatayin yung anak mo, sapagkat nakita ko na ang iyong pananampalataya, na ikaw talaga ay totoo, na wala kang ipagkakait, na wala kang itatanggi sa akin, kung hindi yung mga bagay na aking hihingin, ay ibibigay mo sa akin. Alam niyo ba ano ginawa ng Diyos? Pinagpala ng Diyos si Abraham. Bakit? Kasi nasubok siya. Hindi siya nag-iba. Nga po, hindi nag-iba ang kanyang kaisipan, hindi nag-iba ang kanyang puso. Nga po, sa mga struggle na kanyang pinagdadaanan, dahil talagang totoo siya sa Panginoon, napasaya niya ang Diyos. Alam niyo ba, dahil napasaya niya ang Panginoon, ano po nangyari? Yung anak niya, sabi ng Panginoon, o sige Abraham, dahil nakita ko ang iyong katapatan, pararamihin ko ang iyong mga anak, ang iyong pamilya, gaya ng mga bituin sa langit. Kapag ko imagine, yung mga bituin ba, mabibilang ba natin? Yung mga stars, mabibilang ba natin? Di ba hindi? Anong ibig sabihin? Pararamihin yung kanyang lahi. Now po, bakit? Kasi nga nasubok siya. At ang sabi ng Panginoon, Abraham, payayamanin din kita. Payayamanin kita gaya ng buhangin. No po, sa dagat. Pag dumampot ka ng isang ang tawag din? Sakmal eh. Isang takot. Di ba? Yan, isang takot. No? Kasi meron tayong isang takot ng himala. Di ba? Isang takot. No po, ng buhangin. Mabibilang mo ba yung buhangin? Di ba? So, ang ibig sabihin, binless si Abraham. So, may mga kapatid, si Abraham, meron siyang pamangkin ng pangalan ay Lot. No po? So, ngayon, si Lot, dahil kasama niya si Abraham, ano po nangyari? Ang nangyari po mga kapatid, binless din si Lot. Kasi bakit? Si Lot po kasi natuto siyang maglingkod, matuto siyang manalangin, natuto siya mga kapatid na talagang gawin din yung para sa Panginoon. Bakit? Kasi nakita niya sa kanyang dito, kasi Abraham. Kaya alam niyo ba mga kapatid, yung mga batang niya, nakikita niyo, minsan magulo, minsan makulit, hayaan lang natin sila sumama sa simbahan. Di ba? Mas maganda, matuto sila na pupunta sa simbahan, bagamat sila minsan magulo, tumatakbo, pero nalalagay sa kanilang kaisipan na every Sunday, pumupunta sila ng simbahan. Na po, yun, ikayatin natin sila na maglingkod sa Panginoon. Na po, ano po nangyari mga kapatid? Inuulit ko po, nung sila, kasama niya si Abraham, binless siya ng Diyos. Dumami yung kanyang mga kayamanan din. Datan yung mga kayamanan, mga tupe. Mga alagang hayop. No po? So, ano nangyari? Dumami ng dumami. Dumating po yung punto, nag-aaway na. Nag-aaway na yung mga tagapagbantay. No po, ni Lot at saka ni Abraham. Nagkakaroon na sila ng hindi pagkakaunawaan dahil sa sobrang dami. No po, minsan lumilipat. Minsan napapahalo yung kanilang inaalagaan. So, dumating po yung punto, nagdesisyon si Lot. Sabi ni Lot, Tito, sabi niya, para di na tayo mag-away. No? Pag pumunta ka sa kanan, pupunta ako sa kaliwa. Pag pumunta ka sa bundok, pupunta ako sa kapatagan. Di ba? Anong ibig sabihin? Decision ngayon sila na humiwalay sa kanya dito. No po? So, alam niyo po ba anong pinili ni Abraham? Ang pinili ni Abraham, kabundukan. Ang pinili ngayon nila, mga kapatid, yung kapatagan. Ngayon na nakita nila, mga kapatid, nakita niyo yung tinatawag na Sodom and Gomorrah. Nakita niyo yung dalawang lugar, dalawang syudad na sabihin natin maraming tao. Na po, nakita niya mga kapatid, nandun kasi napakapatag. Tapos, sabihin natin na maganda yung lugar. Ano po nakita nila? Sabi niya, ay dito na lang ako. Na po, pero alam niyo ba yung pagpili nila? Yung pagpili po nila, nga po, naging mali sa kanyang buhay.
Bakit? Kasi nga, alam niyo po ba ang Sodom and Gomorrah? Ang Sodom and Gomorrah, mga kapatid, talamak yung kasalanan doon. Yung mga tao, yung mga tao matitigas sa ulo. Bagamat sabihin natin yung syudad, napakalawak, napakaganda. Pero yung mga tao, hindi naglilingkod sa Panginoon. Hindi nagbibigay ng oras. Puro na lang trabaho, puro na lang limot, puro na lang barkada. At yun nga mga kapatid, ang nangyari po doon, nagkaroon ng udyukan. Yung bang babae ito babae, lalaki ito lalaki. Kaya sabi ng Diyos, galit na galit ang Panginoon. Kaya ngayon, sinabihan niya si Abraham, sa pamagitan ng panaginip. Kaya sabi niya mga kapatid, kinausap ng Panginoon si Abraham, Abraham, puntahan mo ang Sodom and Gomorrah. Sapagkat ang gagawin ko, magpapakulan ako ng apoy doon. Ngayon, natakot ngayon si Abraham. Bakit? Kasi nga nandun ang kanyang pamangkin. Napamangkin niya si Lot. So ngayon, anong ginawa niya? Panginoon, pahintulutan mo, sabi ni Abraham. Sabi niya, Panginoon, kung meron kang makikitang 50 nagsisimba, 50 naglilingkod sa iyo. Ang tanong, susunugin mo pa ba ang Sodom and Gomorrah? Sabi ng Panginoon kay Abraham, alang-alang sa 50, hindi ko na susunugin yung Sodom and Gomorrah. Ano ginawa ni Abraham? Pinuntahan mga kapatid si Lot. Sinabihan siya, Lot, ang Diyos galit. Galit siya sa Sodom and Gomorrah. Sapagkat ang tao din na naglilingkod. Ang tao nandoon busy, talamak sa paggawa ng hindi tama. Walang oras sa Panginoon. So yun, sabi ng Panginoon, susunugin niya ang Sodom and Gomorrah. Samahan mo ko, maghanap tayo ng 50. 15 may takot sa Diyos. 15 gustong magsimba. 15 gustong maglingkod sa Panginoon. Likod kayo, sina Lot at saka si Abraham. Alam niyo ba nang nangyari? Wala silang nakitang 15 taong gustong maglingkod sa Diyos. Kalaking lugar. Mga kapatid, kalawak, 2 lugar. Pero wala silang nakitang 50 na naglilingkod sa Panginoon, na gustong maglingkod sa Diyos. So anong ginawa? Nag-iusap ngayon si Abraham sa Panginoon. Ang sabi niya, Panginoon, kung meron po ba kayo makikitang 40, 50 dati 50. Kung meron po kayo makikitang 40, Panginoon, na gustong maglingkod, na gustong magsamba sa inyo, susunugin niyo po ba ang Sodom and Gomorrah? Sabi ng Panginoon, sige, alang-alang sa 40, hindi ko na susunugin yung Sodom and Gomorrah. Naganap na naman. Ano yung ba nung nangyari? Wala silang nakita 40. Sumunod, tumawad na naman. Parang ang nangyari, tawaran Tumawad na naman si Abraham, Panginoon, 30 na lang kaya, Panginoon, 30. Sabi ng Panginoon, sige, alang-alang sa 30. Hindi ko na susunugin yung Sodom and Gomorrah. Umikot pa rin sila mga kapatid. Walang nakita 30. Hanggang 20. Hanggang 10. Yung huling tawad mga kapatid, 10. Panginoon, kung 10, makasumpong ka. Susunugin mo pa ba ang Sodom and Gomorrah? Sabi ng Diyos, alang-alang doon sa 10. Hindi mo susunugin yung Sodom and Gomorrah. Layo ba nakakalungkot? Walang 10. Sino lang po mananampalataya? Sila. Yung kanyang mga anak at ang kanyang asawa. Ilan lang po sila, mga kapatid. Kaya ano po nangyari? Ano po nangyari mga kapatid? Yung buhay niya, hindi naging maganda. Hindi naging maganda ang kanyang buhay. Nung una, dami niyang pag-aari. Masaya ang kanyang pamilya. Pero nung gumawa po siya ng maling desisyon sa kanyang buhay, nasira ang kanyang buhay. Alam niyo po ba na nangyari? Ang sabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham, umalis na kayo dyan. Walang 10 Walang 10 taong gusto maglingkod. Walang 10 taong gusto magsimba. Umalis na kayo dyan sapagkat magpapaulan ako ng apoy. So ngayon, sabi ng Panginoon, huwag kayong lilingkod. Pag kayo umalis sa lugar ng Sodom and Gomorrah, huwag kayong lilingkod. Kasi nga, ang Diyos, magpapaulan na siya ng apoy. Hahatulan ko na. So ano nangyari? Umalis po sila. Kaso mga kapatid, nung meron nang narinig, nung narinig na yung mga apoy, yung mga sigawan, mga kapatid, so ano nangyari? Tapos, yung asawa nila, alam niyo ba yung asawa nila? Naalala niya yung kayamanan niya, yung mga pag-aari niya, yung pera niya. Anong ginawa nila? Yung asawa niya, anong ginawa? Lumingon. Napalingon siya. Alam niyo ba nung napalingon siya, anong nangyari sa kanya? Namatay. Naging po siyang estatwang asin. Naging siyang estatwang asin kasi bakit? Ang instruction ng Diyos,
Kapag umalis kayo, huwag kayong lilingkod. Yun ang instruction ng Diyos eh. Nakita natin dito mga kapatid na kapag sinabi ng Panginoon, dapat nating sundin. Tama ba? Kasi yun ang sinabi ng Diyos eh. Na po, kapag sumuway tayo sa nais ng Panginoon, ano mangyayari? Mapapahamak ang ating buhay. Na po, kaya ano nangyari mga kapatid? Napalingon. Na po, bakit? Kasi naalala niya yung kanyang kayamanan. Kasi sabi ng Diyos, wala silang dadalhin. Pumunta sila, ang dami nilang dala doon dati. Mayaman sila. Pero dahil nga mali ang desisyon nila, napahamak ang kanyang pamilya. Na po, nalagay sa kalanganin. Nagkamali yung kanyang mga anak. Na po, napunta doon sa maling gawain. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, sa buhay ko ng bawat isa, mag-ingat po tayo sa ating mga desisyon. Alam niyo ba mga kapatid, lagi po sinasabi sa inyo, ang Diyos hindi naman siya naghahanap ng marami. Hindi naghahanap ng marami. Amen. Na po, ang Diyos, naghahanap siya ng totoong taong naglilingkod. Amen. Totoong taong nagsisimba. Amen. Na po, kaya nga sabi ng Diyos mga kapatid, sa buhay po ng bawat isa, could you imagine, kahit 10 lang tayo na naglilingkod sa Diyos? Kahit 2 lang nga eh, kahit 1 ka lang. Ang Diyos, nakatingin sa'yo. Natutuwa sa atin. Bakit? Kasi hindi lahat ng tao gustong magsamba. Hindi lahat ng tao gustong maglingkod. Karamihan ng mga tao ang gusto nila, magpahinga. Karamihan ng mga tao ang gusto nila, matulog. Karamihan ng mga tao ang gusto nila, maglibot. Tama ba? Karamihan anong gusto ng mga tao, mag-cellphone na lang. Tama ba? Kaya ang sabi ng Diyos, mga kapatid, ang Diyos po ay natutuwa. Every time na yung mga tao magdidesisyon sa kanilang sarili, sasabihin nila, magsisimba ako. Maglilingkod ako. Na po, could you imagine, yung mga upuan natin ang dami. Di ba? Dati, may mga nakaupo dyan eh. Tama ba? Di ba nga, sa simbahan, ano ba sa simbahan? Sa simbahan mga kapatid, may mga member na yung gusto nilang inuupuan. Tama? Meron, yung bang pagdating mo sa church, alam mo na ako sa inyong pwesto. Tama ba? Yung may mga favorite place ka eh. Minsan nga, yung tinututukan natin yung may electric fan eh. Ay, may electric fan dito ako. Ay, ano, dito na lagi yung posisyon mo. Tama ba? Ngayon, kapag wala ka doon sa pwesto mo, hinahanap ka. Tama ba? Eh, wala si ano ah. Di ba? Alam niyo ba ang Diyos, hinahanap din tayo. Kapag wala tayo sa lugar natin, kapag wala tayo sa ating paglilingkod, hinahanap tayo ng Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, mga kapatid, always remember, na po, na sa buhay natin, anong desisyon kaya ang ating gagawin? Na po, inuulit ko, dati ang dami. Dami nagsisimba. Dami naglilingkod. Because of wrong decisions. Nasaan sila? Because of wrong mind, wrong heart. Na po, nasa na kaya sila? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, sa buhay mo ng bawat isa, lagi natin i-check up ang ating puso. Na po, lagi natin i-check up sa ating puso. Na po, sige, yung mga bata, sa likod na lang sila. Ayusin kasi sa likod, hindi kasi maayos eh. Ayos na. Maayos Kanina na. pa maayos. Pray lang natin yung ating Sunday school room, no? Kasi sa likod, ang daming gamit doon eh. Maingay sila. Kaya nga doon sa Sigala ko. Ako. Sige, yung mga bata, yes na. Sila yung magbabantay doon. No? Ato ka sa likod na rin. Na kayo sa likod, sige. Kaya lang makakapag-focus na kami. Sigala. Ito Eric! na po, focus lang po tayo dito. Bigyan ko Ah, pinagsulagay mo. ako nagpapasalamat dahil dito si Nanay Julie. Si Nanay Julie, actually, hindi na bisita dito eh. Dahil nagpapabaptize na si Nanay Julie, Brad. Nagpapabaptize na siya. Kaya huwag mo nang binabanggit ang pangalan, hindi na bisita yan. Diba? Kapuso na, kapamilya. Diba? No? Si Sister Elizabeth, ganun din. Diba? Ay nabaptize na rin siya. No po, at ako nagpapasalamat, kasama natin si Sister Jenny. Si Jenny, kamag-anak siya ni Fernando po. Di ba? Kasi ang pangalan niya ay si Jenny. Jenny po. No po, salamat si Jenny, kasama natin sa oras na ito, no? Sana ay maunawaan mo yung nais ng Panginoon, no? Siguro si Jenny nung pagpasok niya kapag kumakaw, Axel. hindi niya alam yung gagawin eh. Kumakaw sila, oh. Bira, di ba? Tapos kumanta si RJ, ay, kumanta pala si RJ. Di ba? Tapos kumanta yung mga ano, tapos may nagbabae din. Na po, yung mga ginagawa natin dito, ito yung mga bagay na paglilingkod sa Panginoon. Na po, kaya sa buhay natin mga kapatid,
Diba po, lagi ko sinasabi, kahit ilan lang tayo, basta tayo tamang puso, basta tamang kaisipan, po, na tayo magkaisa, na maglingkod sa Panginoon. Po, kaya always consider our decisions. Our decisions, po, will determine our destiny. Yung decision mo, papakita niya kung ano ang magiging kainatnan. Ano yung dulo? Diba? Ano ba yung naging desisyon ni Lot? Mali. Umalis. Dati nakakapagsimba siya. Kasama niya yung tito niya. Dati nakakapanalangin siya. Kasama niya yung tito niya. No po? Kasi nga naihikayat siya. Natuturuan siya. Pero, nung ang nangyari, no po, sa kanyang buhay, na umalis sa kanyang tito. No po? Ano nangyari? Napahamak kayo siya. Nawala na ang kanyang panalangin. Nawala na ang kanyang pagsamba. Nawala na ang kanyang puso na gumawa para sa Panginoon. Ano nakita niya? Pera. Ano nakita niya? Pakinabang. Ano nakita niya? Mga salapi, mga sabi natin, mga pag-aari, mga alaga. Naging busy siya doon sa mga bagay na nasisira. Nakalimutan niya yung bagay na hindi nasisira. Ano yung mga bagay na hindi nasisira? Yung ginagawa natin para sa Panginoon. No po? Kaya sabi ng ating pinag-aralan mga kapatid, always consider our decisions. No po? Si Lot, nawala ang kanyang faith sa Diyos. Nawala ang kanyang fellowship sa Panginoon. Nawala ang kanyang passion na maglingkod na may katotohanan. No po? Kaya po bilang lingkod ng Panginoon, panalangin ko, sana huwag mawala yung puso natin, yung kagustuhan natin na maglingkod. No po? Kung hindi dapat habang lumilipas yung mga panahon, kahit na nagkakaroon ng pagsubok, nagkakaroon ng problema, huwag na huwag nating aalisin ang Diyos sa buhay natin. Alisin mo na lahat. Huwag lang ang Diyos. Amen? Amen. Nakakalungkot po, iba ang inaalis sa Panginoon. Para bang ang Panginoon na sagabal? Sagabal po ba ang Panginoon sa kasiyahan natin? Hindi po. Sagabal ba ang Panginoon sa buhay natin? Hindi po. Minsan, ang sabi ng Panginoon, kapag nagsimba ka, pag hindi ka na nagsimba, gagaan ba ang buhay mo? Sa tingin nyo, pag hindi na kayo nagsimba, aayos ba yung buhay mo? Hindi po. Pag hindi na kayo nagsimba, isipin nyo hindi na kayo nagsisimba, dadami ba yung pag-aari mo? Ha? Kapag hindi na kayo nagsimba, marami ba kayo natututunan? Wala po. Ano po? Kaya, kung you imagine, maraming mga tao, mas pinipili na lang hindi magsimba. Mas pinipili na lang hindi maglingkod. Nako, nakakala nila mga kapatid sa gabal ng Diyos sa kanilang buhay. Nakakala nila mga kapatid ng Diyos, killjoy siya. Di ba? Hindi. Dahil sa Panginoon, maging masaya ka nga eh. Kaso sabi ng Diyos, maging masaya ka sa Diyos. Huwag kang maging masaya sa kasalanan. Huwag kang maging masaya sa alak. Huwag kang maging masaya sa bisyo. Huwag kang maging masaya sa mali. Dapat maging masaya tayo sa Diyos. Pakasulat ko doon sa Philippians chapter 4 and verse number 4, ang sabi ng Diyos, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Diba? Saan ka dapat mag-rejoice, maging masaya? Sa Panginoon. Hindi sinabi mag-rejoice ka sa barkada mo. Mag-rejoice ka dyan, sige. Diba? Yung bang, sige, lakas tama ka na. Diba? Sige, magpakasasa ka sa mali. Hindi yun ang instruction ng Diyos eh. Sino may instruction doon? Si Satanas. Sabi ni Satanas, di ba? Sige, nakisalayaw. Kalpo. Di ba? Nakisalayaw, kalbo. Di ba? Sige, huwag kang makinig. Di ba? Maging matikas sa ulo mo. Di ba? Huwag kang sabihin natin sumunod sa kanila. Yun ang instruction din. Kaya sana mga kapatid, always choose God. May kanta nga, I choose God. Nga po, kaya sa buhay natin mga kapatid, piliin natin ang Diyos. Nga po, anong kailangan natin gawin? Sabi nga ng message kagabi, gusto ko lamang pong i-share ito sa bawat isa. Anong point number 1 natin kagabi? Choose to obey. Di ba? Piliin mo daw na sumunod. In spite of what you feel. Minsan ang tao, mas sinusunod niya, aling nararamdaman niya. Ano yung gusto niya? Alam niyo ba, karamihan ng gusto natin hindi tama? Karamihan yung nararamdaman natin, minsan pinapairal natin yung init ng ulo. Pinapairal natin yung emotions natin. Pinapairal natin yung hidwaan natin sa kapwa natin. Pero alam niyo ba, sabi ng Diyos, huwag mong piliin yan. Mas piliin mong sumunod. Ano bang sabi ng Panginoon mga kapatid? We must protect our church. Protect the unity. Protect the band of peace. Na po?
Lagi ko sinasabi mga kapatid, hindi umiikot ang pagsamba sa akin. Dapat hindi ako nasusunod. Nasusunod na Diyos. Amen. Di ba? Alam niyo ba, there will be a moment sa buhay ko na yung gusto ko hindi na tama sa harapan ng Diyos. Tama ba? Kaya ano kailangan gawin? Sundin natin ano ba ang gusto ng Panginoon. Na po, kaya sabi dyan, we must choose to obey. Choose to follow God's instruction. Ano nangyari? Dahil sumuway yung asawa nila. Anong instruction ng Diyos? Huwag lilingon. Tama ba? Huwag lilingon. Anong ginawa? Lumingon. Dahil hindi sumunod, ano nangyari? Nagkaroon ng sumpa. Di ba? Sabi nga ng message kagabi, napakasimple lamang sa Book of Deuteronomy, a blessing if you will obey. Pagpapala ang naghihintay kung ikaw ay susunod. Pero kung ikaw ay hindi susunod, ano mangyari? Pagpapalo. Ano po? Papaluin. Di ba sa mga magulang, yung anak? Di ba? Pag hindi sumunod, di ba? Makukulot ka. Mga babae, princess. Di ba? Pag hindi ka sumunod, makukulot ka. Tama? Mapapalo ka, mapapagalitan ka. Di ba? Di ba dati, yung mga teacher natin, no? Pag hindi tayo sumusunod, tayo na nag-aarap tayo, na ano tayo, nakukulot tayo. Di ba? Sabi ko rin ka tama. Pati ano makabaka po kanita, mapatilya kayo eh. Di ba? Ipatilya ako, kabitan din. Anyan nating mestro, di ba? Wala rin Marvin, makabayo po niya. Kaya naging, di ba? Tapos nag-mestra dati, mangkulot na po. Di ba? Yung bang walang pake, kahit na mapahiya ka, talagang ganyanin ka. Di ba? Pero ngayon mga kapatid, yung mga bata ngayon, ayaw na yung napapagalitan. Ayaw na yung disiplina. Di ba? Kaya nga sabi nila, dati yung mga teacher, talaga, yung mga bata talaga nakikinig eh. Pero hindi na nakikinig. Kasi nga, binawalan na silang magalit, yung mga teacher. Binawalan na silang mamalo. Binawalan na silang sumigaw. Ako, yun nakakalungkot. Di ba? Kaya nga minsan, kunwari si Nanay Julie, si Lola Julie, yung mga apo niya, naubos na siya sa kakatingin eh. Di ba? Tama ka na kita singkile na, hala, ilang masunod. Di ba? Dati may isang paswit. Di ba? Talagang, di ba? Yung mga bata dati, di ba? Paswit pa lang ni Lola, yung pito pa lang ni Lolo. Talagang makalero na ka. Di ba? Ngayon may kisa na kayong kakapaswit. Di ba? Wala pa rin. Wala nang nararamdaman. Na po, kaya sabi ng Diyos mga kapatid, maraming mga tao ngayon manhid na. Makapal na. Masyado na matigas ang puso. Masyado na matigas ang kanilang isipan. Masyado na baluktot. Na po, yung kanilang sarili. Kaya nga sabi ng Diyos mga kapatid, we must always choose to obey. Sundin natin. Na po, huwag natin pairalin yung ano natin, nararamdaman natin. Na po, lagi natin consider ano ba ang gusto natin. Kaya nga panalangin ko, sana lagi natin pinag-pray, Lord, itama niyo po ang aking puso. Itama niyo po ang aking isip. Itama niyo po yung aking gagawin. Na po yan, pag-pray natin lagi, puso, isip, tapos yung iyong gagawin. Kasi minsan, nag-iiba ang puso, nag-iiba ng isipan, nag-iiba ng ginagawa. Nagiging matigas na ang ulo. Ayaw nang kinig, ayaw nang sumunod. Na po, minsan umaalis na lang. Di ba? Di ba yung bata kapag kinakausap mo tapos biglang umaalis? Ano yung pakiramdam? Di ba mas lalo ka magagalit? Bakit? Kasi walang pake. Tama? Walang pake. Kaya nga minsan may mga magulang na nagagalit. No po, na kapag umalis, nagdadapot eh. Di ba? Inaatsa yung mga ano eh. Di ba? Kasi bakit lumayo eh. Di ba? Diba, Sister Elizabeth, kapag nag-ano siya, di ba? Kapag nag-ibang anyo na, pag nagalit na, may nakita ako doon sa cake niya eh. Yung cake niya last year yata, may nakasulat eh. Alam mo nakasulat sis? Yung sa cake mo. Sabi niya, Happy birthday, Elizabeth. Pakatak. No, kaya talaga yung mga magulang, di ba? Kasi yan, paano magsalita? Nga po, ang kailangan lang natin gawin, makinig. Di ba? Ganun yun. Nga po, para si Princess, pag naging nanay na ito, marami rin sasabihin. Tama sis? Di ba? Nanay ka na ngayon, di ba? Ha? Nanay ka na sa kuya mo. Nanay ka na sa kuya mo. Di ba marami ka na sasabi? O, kunwari si Sister Rose Ann,
Kapag naging nanay na to, marami na rin sasabi. Ang gisa na niya po. Di ba? Ako mag-rap yan, dami mama mo, dami hapon mo, mag-rap niya yan. Di ba? Nang kayo makanting sa sabiente. Kaya niyo ba mga kapatid, sabi ng Diyos, we must choose to obey. Mas piliin natin sumunod. Huwag tayong maging suwain. Di ba may mga taong suwain? Itang tuturutan nila, pipilit na parating kanila. Di ba? Yung tawag doon, matikas ang Ulo. lumalaban, ayaw magpatuwid. Alam niyo ba mga kapatid, kapag yung pako ayaw tumuwid, anong mangyari? Lumalaban eh. Opo. Mapuputol yan. Tama ko ba? Putol. Kasi bakit? Ayaw lumaban. Dahil ayaw lumaban, lulutong. Tapos, pagkampas ngayon mga kapatid, mapuputol. Ano yung ibig sabihin? Mamamatay. Pero hindi po tayo, sa buhay natin. Ang salita ng Diyos, pilit tayo kinikorek. Pilit tayo tinatama. Kaya dapat mga kapatid, matuto tayo. Sumunod. Na po, kaya ko panalangin ko, sana sumusunod tayo. Sana nakikinig tayo. Amen. Sana tinatanggap natin yung mga bagay na ating napapakinggan. Hindi yung pinipili mo lang yung tinatanggap mo. Amen. Alam niyo ba, pag salita ng Diyos, tanggapin natin lahat. Amen. Salita ng Diyos ito eh. Di ba? Kung mo nasaktan ka, di mo na tatanggapin. Kung mo natamaan ka, Di mo talaga. di ba? Iiwas ka na. Tanggapin mo lang. Lagi mo sabihin, Lord, sa akin yan! Yes! Amen! Ako po yan! Di ba? Kasi bakit? Sa totoo naman, lahat naman tayo natatamaan eh. Amen. Makakailag ba tayo sa salita ng Diyos? Sa tingin niyo, makakailag ba tayo? Makakailag tayo? Princess, makakailag ka? Para bang ikaw si Matrix? Bigla, no? Ganyan eh. Yung Matrix, no? Iilag eh. Oo, diba? Alam niyo ba sa salita ng Diyos? Hindi ka makakailag dito. Lahat matatamaan. Napo, kaya sa buhay natin, napo, let us always choose to obey in spite of what you feel. Ano nararamdaman mo? Wala ako sa mood ngayon. Ganun ba? Wala ako sa mood. Ay, hindi ko feel. Hindi ko feel maglingkod. Uy, pilinggera ka pala. Di ba? Pilinggera ka. Di ba? Yung pang, sabihan mo ka pastor eh, ako feel ngayon eh. Eh, natutuging. Ganun ba yung pagsamba sa Panginoon? By feel. Kaya nga sabi dyan mga kapatid, we must choose to obey. The word obey is obedience, pagsunod, pagtalima. Na po? Kaya sana sa buhay natin, we must always choose to obey. Na po? Huwag papilpil. Di ba? Baka ang Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, nangingino, kung ang Diyos, kaisip lang natin siya, bababa siya eh. Tapos ang gagawin niya, babatukan ka. Bakit? Sabi niya, katigas ng ulo mo. Di ba? Alam niyo ba, kapag binatukan ka ng Panginoon, sa tingin niyo kaya yung ulo niyo matatanggal? O nandiyan pa? Tatanggal yan ha? Tatanggal po. Di ba? Kasi bakit? Ang ibig sabihin doon, pagpapalo, talagang masasaktan ka. Kaya sabi ng Diyos, we must always choose to obey. Ano pa yung pangalawa? Ano yung pangalawa yung lesson natin kagabi? Mga kapatid, anong basahin niyo ha? Oh, would you imagine? Always choose to put God first. Unahin mo lagi ang Diyos. Paano mo ba mapatunayan na mahal mo ang Panginoon kung laging huli? Tama ba? Minsan ang galing na tao eh. Sasabihin niya, eh, pastor, kaluguran ko naman yung Ginoo. Utang mo. O, ito si bata. Ay, pastor, tingnan mo kasing gawan eh. Sabi mo kaluguran mo yung Ginoo. Di ba? Sabi mo kaluguran mo yung Ginoo. Ba't tingnan gawan eh? May kaluguran. Eh, may kaluguran, ibig sabihin, tama? Salita ka lang. Hanggang salita lang, tama? Wala naman sa iyo. Gawa. Kaya nga sabi ng Diyos, patunayan mo ang iyong pagmamahal sa Panginoon. Amen. Na po, ang tanong dito, nalalagay mo ba laging una ang Diyos? O baka laging huli? Sabi niya, no? Choose to put God first in spite of other pressing matters. Sometimes nape-pressure tayo. Sometimes, ang daming kailangan gawin. Ito kaya lagi sinasabi, ang tao, aligaga siya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Ang dami niyang plano. Ang dami niyang gustong gawin. Ang dami niyang pangarap. Na po, pero sabi ng Diyos, huwag mong kalimutan yung pinaka-step, first step. Ano yung first step? Always put God first. First nga siya. Una nga siya. Di ba? Kaya dapat lagi mong iuna ang Panginoon. Kaya sa buhay natin mga kapatid, patuloy mong iuna ang Diyos. Na po, lagi natin ilagay sa ating pamilya, unahin ko ang Diyos. Sa pangarap ko, unahin ko ang Panginoon. Sa pag-aaral ko, unahin ko ang Diyos. Sa karir ko, unahin ko ang Panginoon. Na po,
Kasi yan mga kapatid, alam nyo ba, ano yung naibibilang? Ano yung nagkakaroon